But of course, bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang binata ang nawalan ng trabaho at tila hindi na niya alam kung paano magpapatuloy. Dahil dito, naisipan niyang magtungo sa isang mangangaral upang humingi ng payo. Habang sila ay nag-uusap, hindi napigilan ng lalaki na maglabas ng hinanakit niya sa Panginoon. Sinabi po ng lalaki, "Ipinagdasal ko sa Diyos na tulungan ako, pero bakit parang hindi siya sumasagot?" Ang matandang mangangaral na nakaupo sa kabilang bahagi ng silid ay may mahinang sinabi bilang tugon. Napakahina na hindi ito maunawaan. Napakunot naman ng noo ng binata, lumapit sa mangangaral. "Ano po ang sinabi ninyo?" tanong niya. Inulit ng mangangaral ang kanyang sinabi, ngunit sa parehong mahinang tinig. Kaya lalo pang lumapit ang binata hanggang sa nakasandal na siya sa upuan ng mangangaral. "Pasensya na po, hindi ko pa rin marinig." Magkalapit ang kanilang mga ulo nang muling magsalita ang matandang mangangaral. Minsan, ang Diyos ay bumubulong para mapalapit tayo sa Kanya. Sa pagkakataong ito, narinig na ng binata at naunawaan ang sinabi ng matandang mangangaral. Ano pong aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga na ito? Lahat tayo mga kanyusik nais marinig ang tinig ng Diyos. Lahat po tayo ay gusto nating marinig ano ba ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Gusto natin marinig ng malakas at malinaw ang sagot ng Diyos sa ating pong mga dasal. Pero, minsan iba po ang ginagawa ng Diyos. Madalas, ang kanyang tinig ay mahina. Hindi dahil ayaw niyang marinig natin kung ano ang sagot niya sa ating panalangin, kundi dahil nais niyang mapalapit tayo sa Kanya. Hindi ba kapag mas malapit po tayo sa Panginoon, kapag mas matindi ang pananampalataya po natin sa Kanya, mas maluwag at mas malawak ang pag-unawa po natin sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Madali po nating naiintindihan na lahat ng bagay ay may dahilan. Madali tayong nagtitiwala sa kanyang plano para po sa ating buhay. Pero kapag malayo naman po tayo sa Panginoon, hirap na hirap tayong tanggapin ang lahat. Hirap tayong maunawaan ang dahilan ng mga nangyayari sa ating buhay, to the point na iniisip natin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, na pinababayaan tayo ng Diyos. Pero hindi po natin napapansin na minsan dahil po sa tindi ng ating pinagdaraanan, tayo po yung unti-unting lumalayo sa Diyos. Minsan nagtatampo tayo, hindi po ba? O kaya sumasama yung loob sa Diyos. Dahil parang pakiramdam natin, hinayaan niyang mangyari iyon sa ating buhay. Napapalayo ang loob mo sa Kanya, kaya hindi mo siya marinig. Hindi mo marinig na sumasagot na pala siya sa iyong bawat daing, sa iyong bawat panalangin. Kaya kahit ano pa ang mangyari mga kanyusik, sa luha at sa saya, wag po natin kakalimutan na nariyan ang Panginoon. Lagi siyang sumasagot sa ating mga dasal. Lumapit lang tayo sa Kanya. Ilapit natin ang ating sarili sa Kanya para mas marinig po natin at mas maunawaan ang purpose ng mga nangyayari sa ating buhay. Sabi nga po sa Isaiah chapter 30 verse 21, "Whether you turn to the right or to the left,
your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Ipinapaalala po nito sa atin na kahit saan tayo mapadpad, maligaw man tayo, kung handa tayong makinig sa Diyos, nariyan po siya upang ibulong sa atin ang tamang landas na dapat po nating tahakin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.